sa ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay napapakinggan at napapanood dito lamang po sa DWJJ sa Cab TV every Sunday 3 to 4 p.m. Ayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng DWJJ sa Cab TV, lalo na kay Ginoong Chris Duldulao at ganoon din sa ating pong technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew na lagi po nating kasama sa ating programa. So dumako na po tayo mga minamahal na kapatid sa ating pong mabuting balita ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon. So hayaan nyo pong pakinggan po natin ang mabuting balita at ang homilya dito tungkol sa ating pong ebanghelyo sa hapon na ito. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya muli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay nang iniwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakit nagko-commute po ako papasok sa aking trabaho, naiinip po ako habang ako'y nakaupo sa bus. Kaya naisipan ko pong bumili ng iPad bago-bago pa. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya muli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay nang iniwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umayo ka, gayon din ang gawin mo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw po. and a blessed Sunday po sa inyong lahat. May nadaanan na po ba kayo isang taong nangangailangan pero dinedma mo lang at nilampasan? Kailan ka huling nagbulag-bulagan o nagbingi-bingian sa pangangailangan ng iba? Aminin niyo po, kasalanan natin lahat ito. Amen? Madalas, wala tayong pake sa hirap na pinagdadaanan ng ibang tao. Amen? Amen. Minsan, hinihingan ka ng pera ng iyong misis. Anong ginagawa mo? Parang wala kang narinig, nanonood ka pa rin ng TikTok. Inutusan ka na maglinis ng bahay ng magulang mo. Pero madalas, pinagkikibit balikat mo lang, patuloy ka pa rin sa iyong pag-game, sa gadget, o kaya uunahin mong lakwat siya kasama ng iyong barkada. May umuutang sa'yo, kakumari mo, pero iniba mo yung usapan. Nag-text sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Tumatawag sa'yo, hindi mo pinapansin. May nagpapalimos sa labas ng iyong kotse, pero kunwari, nagte-text ka. May nakita kang aksidente sa gitna ng daan, pero iniwasan mo lang, nilampasan mo. Ano ang palusot mo? Baka modus, baka gawa-gawa lang yon, baka kung hihinto ka, hold upin ka. Di po ba? Madalas ganyan ang ating pag-iisip. Mga kapatid, kapag hindi mo pinapansin ang pangangailangan ng iba, nagkakasala ka. Kaya wag mong sasabihin na wala kang kasalanan, wala kang ginawang masama. Bakit naghihirap ka? Kapatid, ang hindi mo paggawa ng mabuti sa iba ay kasalanan din. Ang tawag po natin dyan ay sin of omission. Kaya nga po, ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, itong sikat na kwento ng mabuting Samaritano ay para sa atin, para gisingin, paalaala muli na ngayon sa mundo, kailangan pa rin ang awa natin. Kailangan ng ating kabutihan. Uhaw ang mundo ngayon sa ating pagmamahal. Alam po natin itong kwento ng mabuting Samaritano. Bata pa lang tayo, naririnig na natin yan. Hindi lang sa loob ng misa, kundi pati sa ating mga eskwela. Pero yung alam natin,
hanggang isip lang. Di po ba? Hindi pa bumababa, hindi pa kumukonekta sa puso natin yung alam natin dito sa isip. Pero paano tayo makakatulong sa mga naghihirap kung hindi rin tayo nakadanas ng paghihirap? Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas na maraming paghihirap at pagsubok kasi yan ang nagpapalambot sa iyong matigas na puso. Nothing can make our hearts softer, more tender than the experience of suffering, of hurts and pain. Because when you are in pain, it is there that you are changed. Bago po ako nagpari, nagtrabaho po ako sa Maynila. Dahil noon, nagko-commute po ako papasok sa aking trabaho, naiinip po ako habang ako'y nakaupo sa bus. Kaya naisipan ko pong bumili ng iPad. Bago-bago pa lang po noon yung mga produkto ng Apple, iPad. Lalagay mo yung mga music habang nakikinig. Wala pa po mga cellphone noon na pwedeng lagyan ng music. Yan po yung pinakauso noon. Napakamahal po ng iPad. Inutang ko lang po, binabayaran ko po buwan-buwan. Isang araw, sumakay po ako sa bus, nagko-commute ako papunta sa aking trabaho. Habang nakikinig po ako sa aking iPad, bigla-bigla may dalawa pong lalaki, nilapitan ako. Tinayo ako. Kala ko po pulis kasi biglang pinagkakapkap po ako, buong katawan. Ano po ang natural reaction pag kinakapkap ka, itataas mo ang iyong kamay. Pagkatapos po akong pinagkakapkap, biglang tumakbo, umalis itong dalawang lalaki. Wala na po akong naririnig na tumutunog sa aking iPad. Hinold up pala ako. Ninakawan na pala ako. Kaya ako po ay biglang sumigaw. Sabi ko, hold up! Magnanakaw! Pigilan niyo sila! Hinto! Pero kahit na ano pong sabihin ko, ang mga tao ay nakatingin lang, nanonood. Tumigil po ang bus. Bumaba yung mga hold-upper. Hindi ko naman po alam kung anong naisip ko. Sinundan ko sila. Inutang ko lang po yung iPad. Gusto kong makuha. Doon po kami sa gitna ng EDSA. Imagine nyo po, inahabol ko sila. Pero bigla po ako natauhan. Bigla silang huminto at ang isa sa kanila naglabas ng kutsilyo at tinutukan ako. Sabi, ano? Anong gusto mo? Ako naman po, wala akong maisip. Kinuha kong aking mga earphones. Sabi ko, nakalimutan yung earphones. Hindi gagana yan. Walang earphones. Tinapong sa kanila. Hindi ko na po mahabol. Lumundag po sa mga barrier. Habang ako naman po ay nandun sa gitna, pumapara ng mga bus. Hindi ako hinihintuan. From Buendia to Ayala. Naglakad po ako, pawis na pawis, inuusukan na masasakyan ng bus. Pumapara ako, walang pumapansin sa akin. Pero alam niyo po, kung anong pinakamasakit doon sa aking karanasan, hindi man po yung nawalan ako ng mamahaling gamit eh. Gamit lang po yun. Pwede pa akong makabili ulit. Salamat sa Diyos. Di po ako nasaktan. Buhay pa rin ako. Pero ang pinakamasakit ito ay yung habang ako'y ninanakawan, wala man tumulong sa akin. Ang pinakamasakit ay yung ako'y pumapara, gusto ko sumakay sa bus. Wala man huminto para sa akin. Ang pinakamasakit na karanasan ay yung nangangailangan ka ng tulong, pero deadma. Wala man pumapansin sa iyo. Wala mang huminto, wala man tumulong sa iyo. Kaya nga po, mas makaka-relate tayo doon sa binugbog sa kwento. Doon sa ninakawan na tao. Kasi karamihan po sa atin ganyan ang pinagdadaanan. Di po ba? Yung hirap na hirap ka na nga, bubulag-bulaga, nagbibingi-bingian. Ang iba sa iyong pangangailangan. Pero yan po ang katotohanan ng mundo eh. Yan ang kasamaan ng buhay. Ang magnanakaw talaga, doon sa kwento, ay ang demonyo. I don't know if you have realized that. Kasi ang demonyo, anong trabaho niya? Ninanakaw niya yung biyaya, yung grasya, yung bendisyon na bigay ng Diyos sa atin. Sabi, yung damit, inubad. Ano ang damit natin? Yan ang ating karangalan, yan ang ating pagkatao. Binugbog daw siya. Diba? Pag nagkakasala ka, inaabuso mo ang iyong sarili. At siya po ay tinapon na malapit ang mamatay. Kapag nagkakasala ka, papunta ka talaga sa kamatayan. Pero kahit na
naging biktima itong tao ng mga kawatan ng kasamaan. Ito naman ang mabuting balita. Kahit na walang ibang puminto o tumulong sa kanya, yung mga malalapit sa simbahan, sa templo, may dumaan na mabuting Samaritano. At ang mabuting Samaritano ay ang ating Panginoong Hesukristo talaga. Tignan niyo po kung anong ginawa ng mabuting Samaritano. Ito'y kilos at gawain talaga ng Diyos. Tumigil daw siya, nilapitan siya, binuhusan ng langis yung mga sugat niya, sinakay siya dun sa kanyang hayop, dun sa kanyang asno, dinala siya dun sa bahay, at binayaran pa lahat ng kanyang gastusan. Di ba ang Diyos ang nagbubuhos ng langis sa atin kapag pinili niya tayo? Di ba ang Diyos naghihilom sa ating mga sugat pag tayo'y nasasaktan? Di ba ang Diyos ang sumakay sa asno, si Jesus, nung pumasok siya sa Jerusalem para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? At di ba ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbayad para sa utang ng ating mga kasalanan? Kapatid, hindi naman lahat ng dadaan sa iyong buhay ay mahal ka, ay pagmamalasakitan ka. Not everybody who passes you by are for you. Don't expect everybody to love you. Kaya nga, wag mong iiyakan yung mga taong hindi tumigil para sa'yo. Don't waste your tears for people who do not love you. Amen? Na magagawa mo, hindi ka mahal. Hayaan mo sila. But this is the good news. If some people won't stop for you, God is always for you. Yan nga sabi po ni Pope Francis dati, ito ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay malapit sa atin, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maamo. The characteristic of God is that God is close to us, God is merciful, and God is tender. Kaya nga po, kahit na lampasan ka ng ibang tao, basta't nananatili ang Diyos ang Diyos, hindi kanya lalampasan. God's grace will always cross the road for you. Bakit ba kailangan nating maging mabuting Samaritano sa iba? Ito ay dahil, unawain niyo po, nakakatanggap tayo palagi ng awa galing sa Diyos. You are gifted to give. You can give mercy because God has become very merciful to you. Opo, mahirap ang tumulong. Minsan madadamay ka pa sa problema ng ibang tao. Pero kung matatandaan mo lang kung gaano kahirap, kasakit ang merong problema, hindi mo na naisin ito para sa iba. Di po ba? Kung alam mo kung gaano kahirap ang may pagsubok sa buhay, magiging mas maawain ka pa sa mga taong dumadaan sa pagsubok. My dear friends, don't ignore what is in front of you because your purpose is not in your plans. Your purpose is already in front of you. Dami natin mga panaginip, ang dami natin ginagawang plano. Pero yung pinapagawa talaga ng Diyos sa iyo ay nasa harapan mo na. Amen? Nung po minsan, habang nanonood po ako sa YouTube, may dumaan po dun sa feed. Isa pong news, balita, tungkol po sa isang nanay na nagkasakit po sa kanyang baga. Dahil po sa kanyang trabaho, nai-stress siya. Siya po yung nag-smoke ng e-cigarette para po maging kalmado siya. Yan po yung kanyang libangan. Pero sira po, naging affected yung kanyang lungs. Malala po dito sa sitwasyon ng nanay, iwalay po siya sa kanyang asawa. At meron pa po siya mga 4 na maliliit na mga anak. Kaya nanawagan po sila sa balita, humihingi po ng tulong. Hindi ko po alam, pero ako, paniwala ko, pag may dumadaan na ganyan sa aking feed, ginagamit palagi yan ng Diyos para kausapin ako. Kaya kinuha ko po yung GCash ng nanay, nag-donate po ako. At bigla-bigla, may nag-message po sa akin. Sabi niya, salamat po, Father Joel. Ba't kakilala ako nito? Sabi ko. Tinanong ko sa kanya, ba't alam mo ako? Ba't kilala mo ako? Sabi po niya, siyempre po, nag-investigate ako. Tinignan ko po sa Viber. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki na tulong sa akin nito. Lalong-lalo na ako'y may sakit
at kailangan namin ng pagkain ng aking mga anak. Pero ako po ay tumulong dahil alam ko din po yung feeling na walang pera. Alam ko po yung karanasan na baon sa utang, hirap na hirap, naghahanap na pantustos sa aming pangangailangan araw-araw. Kung nga po kami, kumpletong aking magulang, hirap na hirap kami, paano pa kaya itong nanay, single mother mag-isa, may 4 pang anak, mas mahirap ang kanyang kalagayan. Di po ba? Kaya ako po ay tumulong, kaya ako ay naawa kasi dumaan din po ako sa kaawa-awang kalagayan. At alam niyo po, ang sarap tumulong eh. Yan po yung blessing na pagiging mabuting Samaritano. Amen? May tuwa sa pagmamalasakit, may galak sa pagtulong, may kapayapaan sa pagkakawang gawa. Please don't ignore people who are in need because someday you might be that person who will be in need. Huwag po kayong maging patay malisya, nakakamatay yan. Huwag po kayong palaging deadma, magiging dead kayo. Pero anong kabaliktaran ng patay malisya? Anong kabaliktaran ng deadma? Magkaroon po kayo ng malay tao. Hindi ba? Pag meron kang malay tao, mulat ka, buhay ka. Magandang itanong po ito. Sino ba yung mga taong nasa harapan ko na hindi ko pinapansin? Sino ba yung mga dinededma ko na nangangailangan talaga ng aking tulong? Mga kapatid, kapag naging mabuti tayong Samaritano, kapag naging mukha tayo ng Diyos dito sa mundo, ang pangako ng Diyos, tayo ay makakapasok sa langit at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa banal na misang ito tayo magpasalamat sa Diyos dahil siyang unang naging mabuting Samaritano sa atin. At naway, kung tayo ay nakatanggap sa Kanya, hingin natin muli ang Kanyang pagpapala na maging lakas din tayo at awa sa ibang tao. Mga kapatid, ang mundo natin ay magiging mas kamuka ng langit kung dadamihan pa natin ang mga mabubuting Samaritano kamuka ni Jesus. Amen. Ayan. So napakinggan po natin ang napakaganda pong ebanghelyo at homilya ni Father Joel Gatus, na nakita po natin yung kanyang pagpapaliwanag, napakinggan po nating mabuti. Alam nyo mga minamahal na kapatid, ang pagiging mabuting Samaritano ay dapat nating ginagawa at sinasakatuparan. Yun ang sabi ni Father kanina, huwag tayong maging deadma lang dun sa mga pangailangan ng ating kapwa. Lagi dapat tayong maging mulat sa mga pangailangan ng ating kapwa. Yun po yung ebanghelyo po natin ngayon tungkol sa mabuting Samaritano, the Good Samaritan, na yung pong ating kapwa na nakikita po natin sa lansangan, sa ating lipunan, na humihingi sa atin ng tulong, ay dapat nating tulungan. Kasi ginagamit nga pong instrumento ng Diyos yung ating po mga kapatid na ito upang tulungan po natin, upang tayo mahabag, upang tayo ay magawa po natin yung pagmamalasakit dun sa ating kapwa na nangangailangan at nanghihingi ng tulong sa atin. Huwag po dapat nating iniisip, sabi po ni Father kanina na yung pong pagtulong para bang makita natin yung kapwa natin na namamalimos sa lansangan, dinededma lang po natin at baka sindikato ito, pinag-iisipan pa po natin ng masama. Imbis na tulungan, bigyan ng kanilang pangailangan, ay nagbubulag-bulagan tayo o nagmimistulang hindi natin sila pinapansin o nakikita. Kaya napakaganda po nung ebanghelyo po ngayon, napakaraming aral yung pong matututunan po natin na maging charitable at magkaroon tayo ng kamulatan, kamalayan sa pangangailangan ng ating kapwa-tao na nangangailangan. Maging good Samaritan din tayo katulad ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi po sa atin ngayon, ngayong hapon na ito, na tayo ay magmalasakit sa kapwa-tao natin. Hindi yung pagka lang tayo may kailangan, tsaka lang tayo lalapit. Kung hindi kailangan, magbigay tayo ng tulong, magbukas tayo ng ating mga palad
upang sa pagtulong sa kapwa ay ganun na lamang ang kasiyahan ng Diyos. Katulad po na ipinaliwanag ko kanina na spiritual and corporal works of mercy, yun pong lahat ng iyon ay po pwede nating gawin upang makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng ating pagkalinga, ng ating pagtulong. Kaya yun po mga kapatid ang dapat na isinasagawa po natin. Napakaganda ng istorya ni Father Joel kanina na narinig po natin na talaga naman na siya mismo, no, naramdaman po niya, naranasan po niya sa kanyang buhay yung walang tumulong sa kanya pong pangangailangan. No? So yun po, dapat tularan po natin ng Panginoon na magkaroon po ng pakialam, no, sa mga kaganapan nangyayari sa ating pong kapwa na nangangailangan o nanghihingi sa atin ng tulong. Tandaan po natin, hindi naman hihingi ng tulong yung ating mga kapatid na yan kung wala silang pangangailangan. Kung hindi sila gipit na gipit. Kaya kung minsan, ganun pa, no? Minsan, nalapit ka sa mga kamag-anak mo, mapapahiya ka pa, gipit na gipit ka, ihihingi mo ng tulong, hindi naman para sa iyo, kung hindi para sa iyong kapamilya, pero dead-mahing ka, ipapahiya ka, hindi ka bibigyan ng tulong, at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sasabihin sa iyo. So, hindi po tama yon, hindi maganda iyon na ginagawa. No? Itong parable na ito of the Good Samaritan ay isang paalaala sa atin na tayo ay dapat maging mulat at maging sensitive sa mga pangailangan ng mga taong lumalapit sa atin. Hindi naman po pang-aabuso iyon na ikaw ay tutulong. Kung ano lang po yung makakayanan mo, yun lang naman ang hinihingi sa iyo ng Panginoon eh. Hindi yung kung ano-ano pa sasabihin mo dun sa tao, kung ano-ano pa pagmamaliit ang sasabihin mo dun sa tao bago mo tulungan. So may mga ganong kasing tao, lalo na kung kamag-anak mo pa, lalo na kung kapamilya mo pa ang gagawa nito. No? Napakasakit po nun. Kaya mga minamahal na kapatid, maging katulad tayo ng Good Samaritan, maging katulad po tayo ng nasa Ebanghelyo na wag lang tayong dumaan dun sa mga nangangailangan tao. No? Wag po natin lagpasan, no? Hintuan po natin, bigyan ng tulong at pagkalinga yung mga tao na nangangailangan na ginagamit na instrumento ng Diyos upang tayo ay ma-test, no? Kung talagang bang tapat at totoo yung ating pong pag-ibig sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtulong at pagkalinga sa ating kapwa-tao na mga nangangailangan. So maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana marami po kayong natutunan sa ating pong ebanghelyo ngayong hapon na ito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. 3:00 hanggang 4:00 ng hapon, dito lamang sa Divine Mercy Hour. Ito po si Brother John Paul Balino. God bless us all. Ito po ang DWJJ